Sumali na ang Turkey sa mga bansang kumukundena sa matagal na pananakot ng Israel sa mga teritoryo ng Palestine sa huling araw ng pagdinig ng International Court of Justice o ICJ. Sinabi ni Deputy Foreign Minister ng Turkey na si Ahmet Yildiz na siyang unang kinatawan na nagsalita sa huling araw ng mga pagdinig noong Lunes na maaari sanang naayos ang matagal na gusot sa pagitan ng dalawang panig kung itinaguyod ng Israel at ng Western allies nito sa Western ang human rights laws. Binigyan din nito kung paano nabigo ang United Nations sa Security Council na protektahan ang mga karapatan ng mga Palestinian. Inakusahan ng Turkey ang mga Israel na madalas na pag-abuso sa kalayaan ng Haram al-Sharif. Hiwalay ang kasong ito sa kasong genocide ng South Africa laban sa Israel para sa patuloy na digmaan nito sa Gaza na pumatay ng halos 30,000 Palestinians mula noong October 7 na karamihan ay mga kababaihan at mga bata. Napatay ng hukbo ng Israel ang humigit kumulang 400 na Palestinians sa sinasakop na West Bank sa parehong panahon. Nagpatuloy sa pag-atake ang militar ng Israel sa iba't ibang bahagi ng Gaza Strip sa panahon ng pagdinig ng ICJ na ikinamatay na mahigit na 70 Palestinians at ikinasugat ng 164 sa loob ng 24 oras bago maganap ang huling pagdinig. Ayon kay Tamer Karmout, Assistant Professor of Public Policy sa Doha Institute for Graduate Studies, gumawa ng mas marahas na mga hakbang ang mga Turkey laban sa Israel, kabila ang pagputol ng diplomatiko at pang-ekonomiyang relasyon. Sinabi naman ng kinatawan ng Spain na mga Palestinian sa sinasakop na West Bank ay nakakaranas ng mga kahirapan sa sapat na pangangalagang pangkalusugan, edukasyon at tubig. Gayunpaman, dagdag pa niya, lahat ng mga paghihirap at paghihigpit na ito ay lumalabag sa ilang mga karapatan ng mga Palestinian na naninirahan sa teritoryong sinasakop ng Israel na hindi maaaring bigyang katwiran alinman sa pamamagitan ng mga pangangailangan ng militar o sa pamamagitan ng makinakailangang pambansang seguridad o pampublikong kaayusan. Ning de la Peret, humahataw sa balita ngayon.